Hello mga kasangga! Kumusta po kayo dyan? Sana po ay nasa mabuti po kayo mga kalagayan. Ang ating pag-uusapan po ngayon ay tungkol sa everything is negotiable. Yes po. Everything. Basta. Everything. Hindi talaga ako magaling sa English eh. Everything is negotiable. Yes po. Ano po bang ibig sabihin nito? Kung ikaw ay isang empleyado ngayon o simpleng mamayan na parang nahirapan na makipag-negotiate sa mga bagay-bagay tungkol sa trabaho, sa ibang tao, yung makipag-usap o yung makipag-negotiation sa kung ano mang inyong pinag-uusapan o kung ano man ang inyong transaction o kung ano man yung inyong parang gustong gawin at gusto mong maikausapin o makipag-deal o makipagkausap sa isang tao, yun po ang ating tatalakayin ngayon. Kung isa ka sa mga nabanggit ko na yon, panoorin mo ang vlog na ito hanggang dulo at siguradong malalaman mo kung ano ang mga diskarte para makipag-negotiate sa isang tao. Kaya kung tingin mo para sa'yo to at nahihirapan ka ngayong makipag-communicate, makipag-negotiate, makipag-usap sa tao, para sa'yo to at panoorin mo hanggang dulo. Dahil sigurado akong pangako ko sa yung matututunan mo na kung ano yung gagawin mo. At kung ngayon lamang po tayo nagkasama, ako nga po pala si Jumil, isang empleyado, nagninegosyo rin at meron ng 20 years na experience pagdating sa pagiging machinist sa isang manufacturing company. At kasalukuyan po akong nandito sa Australia na pinagsasabay ang pagtatrabaho, full-time na nagtatrabaho at nagninegosyo rin. Bago ko po ibahagi sa inyo ang mga paraan at mga pwede nyong gawin kung paano nga ba makipag-negotiate sa isang tao, ito muna ang kwento. Noong araw, nung ako po ay nasa elementary pa lamang, nung ako yung mga grade 4, siguro yun ay mga 1995, mga ganun. Or 1997, something like that. Ako po ay marunong ng maghanap buhay. Ako po ay nabanggit ko nga sa mga kwento ko dati na ako nga ay nagpipidikab na. Naalala ko, grade 4 pa lang pala ako, nagpipidikab na pala ako noon. Dahil naalala ko noon, kahit nga ang aming baon noon ay dos lamang ang binibigay ng aking mga magulang dahil kami nga ay hindi naman maaluan sa buhay, kami po ay laking mahirap lamang sa buhay. Naalala ko, ang aming laging baon lang sa pagpasok sa eskwela ay 2 pesos lamang. 2 piso. Pero nung araw, medyo malaki na rin yun kasi makakabili ka na ng isang banana Q na 2 tuhog na yon at saka may pang juice ka na sa 2 piso na yon. Pero kumpara sa ibang mga estudyante, yun ay talagang maliit lang sa amin dahil 2 piso lang ang aming baon. Yung ibang mga estudyante, mga nagbabaon ng 5 piso, ganun. Pero malaking pasalamat pa rin namin dahil sa kabila ng aming sitwasyon na ang aking mga magulang ay talagang hikahos sa at puspusan sa paghahanap buhay, nabibigyan pa rin nila kami ng maayos na baon sa araw-araw. Minsan wala, minsan meron, pero hindi ko naalala na matagal kaming nawala ng baon. Kahit dos lang yan. Meron at meron pa rin. Pero ako nga nung araw, nung ako'y bata pa, grade 4 pa lang, ako ay nagpipidikab na noon. Di ko alam kung paano ko nagagawa yon kasi kung grade 4 pa lang ako, sigurado talagang maliit lang ako noon eh. Pero may kalakasan na ako noon. Kaya ko nang magpedal ng padjak, yung pedicab. At sa katunayan, dahil nga nagagano na ako nung grade 4 pa lang, may pambaon ako sa eskwelahan na kapag ipon ako ng sarili ko at talagang may baon akong maayos, pera pa dun sa binibigay sa amin ng mga magulang ko. Minsan nga, hindi na nga rin ako umaasa sa baon ng binibigay ng aking mga magulang. Kaya naaalala ko, nung ako'y grade 4, meron akong isang kaklase na ako lagi ang kanyang suki sa binibintahan niya ako ng kanyang baon. Dahil ako nga nung grade 4, may pera nga ako eh. Dahil naalala ko noon, yung kaklase ko na yun na lalaki, siguro hindi siya pinapabaonan ng kanyang magulang ng pera at ang pinapabaon lang sa kanya, pagkain. Lagi siyang may dalang siopaw. Yung siopaw na malaki. Siopaw. Ngayon, araw-araw siyang may baon na ganun. Nalaman ko na yung kanyang magulang yata o yung kanyang nanay ay nagbibinta yata o nagtitinda yata ng siopaw sa palengke. Kaya ang baon niya talaga araw-araw, siopaw. Pero talagang siopaw, masarap na siopaw. Kaya nga ang ginagawa niya naman sa akin araw-araw at madalas, sa akin niya ngayon ibinibenta kasi isang beses inalok niya ako. Sabi niya ganun, Jumil, gusto mo ba ng siopaw? Kasi wala akong bilhin mo na lang tong baon ko na pagkain. Minsan binili ko at talagang nasarapan ako sa siopaw na yun. Hanggang sa paulit-ulit niya na akong binibentahan, ako na yung suki niya sa siopaw na yun. At ako naman, di ko malaman bakit di ko mapigilan sa sarili ko, hindi rin ako makatanggi. Dahil
pagkain eh. Pagbata ka, ng mga panahon na yun, syempre, ang wala ka namang ibang bibilhin kundi pagkain. At ako, talaga may pambili ako. Dahil nga nagpipidikab ako eh, may pera ako eh. Kaya halos kada may siopaw siyang baon nung mga panahon na iyon, sa akin niya lagi ibinibenta. Ako laging ang bumibili ng siopaw niya. Ang halaga ng siopaw nung panahon na yon nasa 5. 5 pesos ang benta niya sa akin. Pero nabibili ko yun nang hindi masakit sa parang budget ko. Dahil may pera nga ako eh. Nabibili ko yun. 5 pesos, 5 pesos, malaki na yun nung ang araw. Dahil ano na yun. Kung yung dos nga, nakakabili na ako ng banana Q at palamig. Di lalo na kung may 5 pesos ka. At yun yung binibenta niya sa akin ng isang siopaw na malaki, 5 pesos. At ako lagi ang suki niya. Isa lang lagi na yun yung baon niya na yun. At sa akin niya lagi ibinibenta. Minsan nga, naaalala ko, hindi naman siopaw eh. Minsan, ang palaman niya minsan, parang alam niyo yung parang monay na inislice sa gitna, di ba? Tapos papalamanan minsan ng itlog. Tapos kung ano pang, hindi ko na maalala eh. Ganun pa rin yung presyo. Basta ganun yung laging binta niya sa akin. Madiskarting tao tong aking kaklase na to. Siguro dahil nga naumay na rin siya sa baon na yun at gusto niyang mapera yung kanyang pinapabaon sa kanyang magulang ng pagkain. Sa akin niya ngayon ibinibenta at ako naman, nasarapan din talaga ako kaya ako naman laging tagabili. Although dun sa aming likodan ng aming eskwelahan, hilihilira ang mga tindahan ng mga doon. Mga nagtitinda ng tinapay, ng mga ice candy. Pero ngayon ko na alala, bakit di ko matanggihan yung kanyang pag-aalok sa akin nung na yun. At panay din naman ang bili ko. Siguro nga, dahil nga may pera nga rin akong pambili dahil nagipidikab nga ako. At dahil sa karanasan ko na yun, doon ko ngayon naaalala ngayon na everything pala ay negotiable. Kumbaga lahat ay kayang ma-negotiate sa papaanong paraan. Kaya sa karanasan na iyon, doon naman ako ngayon na nagkaroon ng idea na lahat pala ay pwede mong gawa ng paraan. At naaalala ko nga sa isa pang istorya naman ng aking buhay, naaalala ko, dahil nga nung mga taong 2015, ako nga po ay umuwi sa Pilipinas galing ng UAE dahil ako nga ay bago pumunta dito, naghintay ako ng halos 1 year sa Pinas nung lumabas na yung visa ko dahil hindi ko ini-expect na magkakaproblema pala yung visa ko dito sa Australia sa working visa. Although may visa na ako, pero nung plane ticket na lang yung hinihintay ko, 1 year pa ako bago kinuha ng employer ko dahil nagka-recession yata nung time na yon, mga year 2015. So humina yung industry ng aming trabaho kaya hinold muna nila ako sa pagkuha ng aking employer. Kaya ang nangyari, isang taon ako ngayon sa Pinas at yun nga, isang taon na yon, nagtinda ako ngayon ng isda doon sa Bicol. Doon ako naglagi sa Bicol at nagtinda ako ng isda. At naalala ko, isang beses sa pagtitinda ko, napadpad ngayon ako doon sa medyo dulo na ng aming, parang kung Naga City to, dulo na ng Naga City, parang labas na ng Naga City. Dulo na halos, mga taniman na eh. Napadpad ako ngayon doon dahil naghahanap nga ako ng ruta eh. Kung saan maabot nung aking motor, yung andala-dala ko kasi yung may sidecar na motor, basta kung saan makapasok yung sidecar ko na yun na motor, kahit mga off-road na yan, basta pasok yung motor ko na yun na pang isda, pinapasok ko yan. Basta may kalsada. Napadpad ngayon ako doon sa parang dulo-dulo na. So, sigaw ako ngayon. Isda! Tapos meron din akong yung put-put. Alam niyo yung parang yung ganun malaki. May ganun akong malaki. Kaya minsan nga, akala ng mga hindi pa nakakaalam, kala nila tinapay eh. Pag gaganon ko, lalabas sila. Tapos pagtingin nila, isda naman pala. Mali eh. Kasi kakaiba eh. So napadpad ngayon ako doon sa isang lugar na dulo na. Ngayon, so bibinta ako ng isda doon, no. Wala halos lumalabas sa mga bahay dahil nga hindi siguro sanay at unang punta ko lang din naman doon sa lugar na yon. Naabot ko lang siya. Dito ngayon sa may tindahan, bumili ako saglit dahil tanghali na noon eh. Mga alas 12 na rin yata noon. Pa alas 12 na eh. Mga alas 11:30 siguro. Dito sa may tindahan, bumili ako. Tapos may habang nagapahinga dahil nga medyo mainit din nung alas 11:30 na oras na yon. May lumapit sa akin na bibili nga ng isda. Sabi, Toy, magkano isda mo? Ganyan. Ang kilo ko sa isda noon sa galunggong yata ay nasa 140 yata. Noong mga time na yon. Mga year 2015. 140 pesos ang isang kilo ng galunggong. Ang binta ko. Toy, sabi ganun, magkano yung isda mo? 140 po. Sabi ko ganun. Nagulat din siya dahil nga, kasi ang binta ko kasi sa isda, kinukuha ko sa palengke. Sa palengke kasi ako
kukuha eh. Kaya medyo may kamahalan na. Hindi kasi ako kumukuha doon sa mismong bagsakan eh. Sa palengke na ako. Tapos, pinapatuwan ko rin ng konti. Kaya nagulat siya, medyo mataas ako ng konti. Okay po. Tapos sabi niya, ilang kilo po kako ang bibilhin nyo? 1 kilo lang daw. Pero, ang sabi niya sa akin, kung pwede raw bang ang ipangbayad niya, bigas. Nagulat ngayon ako. Sabi ko, hindi muna ako nakapag-oo. Pero nakita ko, kasi hindi ko naman kasi kailangan ng bigas eh. May bigas kami. Ang kailangan ko talaga magbenta ng ano eh. Napansin ko ngayon dun sa, sabi niya, sige na, sabi niya, bigas ang pambayad ko sa'yo. Sabi niya, magkano ikang 140? O ito ikang, tinapatan niya kung ilan yung kilo din ng bigas na yon. Tapos kung ilang kilo. Di ako ngayon, dahil nga nakita ko sa kanya na gustong gusto niya ngang makatikim ng isda at talagang patanghali na yon. Alam ko, wala pang ulam yun eh. Kaya nga nag-ano eh. Gustong gusto niya na nga rin talaga. Sa madaling salita, ibinigay ko na rin. Kahit hindi ko naman talaga kailangan ng bigas dahil may bigas naman niya kami. Sige na nga ho, kako. Sige po, ito kako, 1 kilo. Tapos binigyan niya ako ng bigas. Siguro ilang takal din yun. Hindi ko na rin kung ilan yung equivalent, pero tansyado ko, medyo tumapat naman. So yun na nga, dahil nga minsan lang ako napadpad sa lugar na yon, pag bumabalik ako doon, minsan nabili din, minsan pero isang beses lang naman nangyari yung bigas ng pinampalit niya. Sa karanasan na yon, doon ko ngayon napagtanto na, okay, pwede nga rin pala kung hindi nga perang pangbayad at bigas nga rin talaga. Parang nagkaroon ako ng idea ulit na, okay, lahat pala ako ay pwedeng mapag-usapan naman. Depende kung papayag ka. Kaya sa mga karanasan po na iyon, ito naman ngayon yung ibabahagi ko sa inyo ng mga paraan at realization sa pagiging paano ba makipag-negotiate o na pagtanto ko na everything is negotiable sa ating buhay. Opo. Ang isang paraan para sa bagay na everything is negotiable ay ang ask. Opo. Magtanong. Simple lang, di ba? Magtanong. Pero sa ating buhay kasi, likas sa ating mga tao na masyadong mga mahiyain. Hindi ko mawari kung bakit karamihan sa atin talagang sobrang mahiyain. Wala naman sa atin dapat na dapat tayong mahiya. Pero di ko alam kung bakit likas sa ating mga tao, lalong-lalo na sa ating mga Pilipino, ang mahiyain. Yung kahit parang wala naman dapat ikahiya, nangunguna ka agad sa atin yung hiya. Regardless kung ano yung gagawin mo, kahit sa lahat ng bagay, lagi tayong mahiya sa ating sarili. Kaya tuloy, nakakalimutan na natin ang mag-ask, magtanong. Dahil in the first place, nahiya na kaagad tayong magtanong eh. Di ko alam kung tayo ba ay natatakot na mapahiya sa ating pagtatanong o mapahiya na may mali sa ating pagtatanong o mapahiya na hindi nga natin alam yung isang bagay kaya tayo nagtatanong. Kaya hindi na tayo nagtatanong. Which is yun yung isang paraan para sa isang negotiation. Ask, magtanong. Ano pong itatanong? Itanong mo at alamin mo yung mga bagay na hindi mo alam, syempre. Itanong mo para malaman mo at doon ka magbase ng iyong pagpapasya. Halimbawa na lang, meron tayong gustong bilhin. Ang nangyayari sa atin, minsan kahit gusto nating tumawad, hindi na tayo nagtatawad eh. Pag sinabing ganito yung presyo, bibili na kaagad natin eh. Nahiya tayong magtanong kung pwede bang bawasan yan, di ba? Kasi nahiya tayong ma-reject o ma-prangka o masupalpal na hindi pwede. Ask, magtanong po para malaman nyo kung pwede. Wala namang masamang magtanong, di ba? Sabi nga, libre lang pong magtanong at walang bayad. Bakit nyo lilimitahan yung sarili nyo? Kasi magtatanong tayo para malaman natin yung mga bagay-bagay. Halimbawa, nag-a-apply ka ng trabaho. Tanungin mo kung magkano ba yung kaya nilang ibigay sa'yo. Diba? Baka mamaya, panay yung oo mo, oo ka ng oo, at okay na okay din sila sa'yo. Yung pala, pagdating sa sahod, hindi naman pala nila kayang ibigay yung sahod mo. Kasi hindi ka naman nagtatanong kung kaya nyo ba, magkano kaya nyo. Diba? O kaya magkano po yung bigayan dito. Eh, hindi ka naman nagtatanong, umuwi ka na lahat-lahat, galing ka ng interview, umuwi ka na lahat-lahat, tapos saka mo pa ngayon iniisip, magkano kaya ang bigayan? Eh, nandun ka na mismo sa harap na yun, ba't hindi mo itinanong? O kaya, tinanong mo na kaagad, magkano po bang bigayan nyo dito? O kaya nyong ibigay sa akin base sa skills ko? At kung mahihain ka, katulad ng maraming tao, sigurado, hindi mo na itatanong yun dahil natatakot ka eh. Which is yun yung pinaka-importante sa lahat. Ask, itanong mo para malaman mo. Malaman mo na kaagad kung ano yung bagay na yon, kung kaya ba nilang ibigay sa'yo. Marami kasi sa atin, ano na lang eh, sunod-sunuran na lang eh. Yung tipo bang parang nangihina kagad yung ating loob
loob na alamin yung isang bagay na gusto nating malaman. Yung parang dahil sa nahiya tayo magtanong, ipagdadasal na lang natin sa hangin na sana ganito, na sana ganun, na sana malaki, na sana maganda. Which is pwede naman dapat sanang itanong na kaagad para wala ka ng kuro-kuro at iniisip kung ayos ba o hindi. Yun po ang mahalaga sa isang negotiation. Ask para malaman mo kung ano ba talaga yung nino-negotiate mo. Kung ano ba talaga yung manggagaling mismo sa tao na yon, kung ano yung sasabihin nila, doon ka magbase at hindi ka magbabase sa iniisip mo lamang at sa mga kuro-kuro na galing sa sarili mo. Yun po yun. Isang importanteng paraan para sa isang negotiation, ask, magtanong para malaman mo kung talaga bang para sa'yo ang bagay na iyon. Yun po yun. Ang isang paraan para sa bagay na everything is negotiable ay ang magpakilala ka, be known, introduce yourself, maging famous ka, magpakilala, show yourself, pakilala mo yung sarili mo sa isang negotiations. Ano po bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, sa isang negotiation, kailangan mong i-show up yung sarili mo. Ibenta mo yung sarili mo. Paano? Halimbawa, sa isang interview or sa isang gatherings o kung saan man na may negotiation, magpakilala ka. Ibenta mo yung ano bang kakayanan mo, ano bang skills mo, ano ba yung kaya mong gawin para malaman nila kung saan din ba sila magbabase ng kanilang pakikipag-usap sa'yo. Dahil kung ikaw naghahanap ka ng basihan sa kanila, ganun din naman sila sa'yo. Kailangan kilala ka rin nila at alam din nila kung ano yung kakayanan mo in exchange doon sa usapan ninyo. Halimbawa na lang, sa pagiging machinist, ano ba yung mga kaya mong gawin? Ano ba yung kaya mong trabaho? Ano ba yung scope nung trabaho mo na kaya mong i-perform during ng nasa kanila ka? At yun ay kailangan mong sabihin sa kanila, kailangan mo yun i-show sa kanila sa kung paano paraan. Point lang ay maibahagi mo sa kanila at kailangan nilang malaman yun para doon din sila magre-rate ng kanilang pakikipag-usap sa'yo. Kasi karamihan sa atin, sa pakikipag-negotiate, natatakot tayo na sabihin natin yung ating sarili, yung ating mga kayang gawin. Natatakot tayo na i-show up sa kanila. Sa pakikipag-negotiation, lalong-lalong sa ating mga trabaho, kailangan nating mag-stand up, kailangan nating galingan, kailangan nating mailabas yung talagang tayo, yung talagang pinaka-maximum na kung ano yung kaya nating gawin dahil doon tayo mas magbibenta eh. Ganun din sa pakikipag-usap sa kung sino mang tao. Somehow, kailangan mong magpakilala para doon ka rin nila pagbasihan. Kailangan din ng taong kausap mo ng reference kung ikaw ba ay karapat-dapat din sa ino-offer nila, sa kung anong ibibigay nila sa'yo, kung ano sa kaya nilang ibigay. Kailangan din nilang ma-rate ka kung ikaw ba talaga ay para doon sa bagay na yon. At paano lang nila malalaman yon? Ibenta mo ang sarili mo. Introduce yourself, magpakilala ka sa kung paanong paraan. Kasi doon lang sila din magbabase at doon ka rin mananalo sa bagay na yon. Kasi kung wala silang basihan, ano yung pagbabasihan nila sa'yo para mapa-oo mo sila? At hindi lang po yun na i-apply sa pag-apply o sa paghanap ng trabaho. Yun po ay applicable sa lahat. Mapanegosyo, mapatrabaho, kahit saang bagay, kailangan mo somehow palabasin yung sarili mo para makilala ka nila, para ma-handle mo yung pagkikipag-negotiate sa kanila. Kasi kung hindi ka interesting, kung wala kang something na dala-dala dyan sa sarili mo, hindi sila magiging interesado sa'yo. Ikis ka. So, isang paraan para sa usapin na everything is negotiable, dapat magpakilala ka sa kung paanong paraan, basta magpakilala ka sa sarili mo. I-introduce mo yung kakayanan mo, yung kalakasan mo, yung mga kaya mong gawin, at doon ka siguradong mapapansin at makikita nila yung kung ano yung kaya mong gawin. At siguradong magiging maayos yung pagkikipag-usap mo sa kanila once maipakilala mo yung sarili mo. Yun po yun. Ang isang paraan para sa bagay na everything is negotiable ay ang demand. Yes po. Ano po ba yung demand? Mag-demand ka. Humingi ka. Ask for something na kung ano yung gusto mo. Magbigay ka ng limit, magbigay ka ng presyo, magbigay ka ng range. You have to demand kung ano ba yung gusto mo. Hindi magiging isang negotiation ng isang bagay kung wala kang dinidemand. Kailangan mong after na maipakilala mo sarili mo at nalaman mo din yung mga side nila. So it's time na para ikaw naman yung mag-demand sa gusto mong mangyari. I-demand mo kung ano yung mga gusto mong about doon sa sitwasyon na yon. I-demand mo kung ano yung mga gusto mong makuha. Kung fair ba yon para sa kanila at sa'yo. I-demand mo sa kanila para malaman din nila na yun yung gusto mo. Halimbawa na lang sa pag-apply ng trabaho, after na matanong mo sila kung ano yung mga abot sa kumpanya, mga ano yung kanilang kayang ibigay, at naipakilala mo na rin yung sarili mo, it's time na para ikaw naman yung mag-demand ng gusto mo. Hindi
porket sinabi nila na ganito lang yung kanilang kaya, ay oo ka na doon. Lalong-lalo na kung yung kanilang sinabi ay below doon sa expectations mo. Kung halimbawa yung expectations mo doon sa yung ina-apply ay ganito, tapos binigyan ka lang ng ganito, ay wag kang oo doon dahil hindi tumagpo sa gusto mo eh. Hindi man lang tumagpo o kaya umangat doon eh. You have to demand. Wag ka lang oo dahil yun na yung bigay nila. Kailangan din nilang malaman na ito yung expectations mo at ito yung dinidemand mo sa kanila. At doon ngayon magkakaroon ng usapan at negotiations para kayo ay magtagpo sa parehong magiging gusto nyong both sides. Kasi karamihan sa atin, lalo't sa mga nag-a-apply, pag sinabing ito na yung bigayan, oo na lang tayo. Tapos uuwi tayo na luhaan at na sising-sisi dahil ganun yung Hindi naman natin tinanong. Hindi naman tayo nagbinta ng ating sarili. Hindi naman natin in-stand up yung ating mga sarili. At lalong-lalo na hindi tayo nag-demand ng ating gusto. Tapos uuwi ka sa galing ng interview mo, bad trip ka dahil hindi ka nagsabi doon sa yung interviewer. Sa example lang po yun. You have to demand kung ano yung gusto mo. Regardless naman kung alam mong ibibigay nila o hindi. Ako ganun ako eh. Pag may mga interview, pag sinabing ganito yung bigayan, kahit na halos magkalahati doon sa gusto ko, sinasabi ko yung gusto ko eh. Kahit ano yung maging expression nung employer ko nung may interview sa akin, sinasabi ko talaga eh. Kahit alam kong i-reject ako, hindi eh. Basta sinabi ko ito yung range ko at ito yung capacity ko, doon ako. Walang mali doon. It's either ma-reject ka or i-accept nila. Ang importante, nanggaling sa'yo at nasabi mo yung gusto mo. Kaysa naman sa hindi mo sinabi at pag-uwi mo ng bahay, isip-isip ka ngayon, ano kaya kung sinabi ko yung yung talagang gusto ko. Magkaiba po yun. Regardless kung ma-reject ka, basta importante nasabi mo yung gusto mo. Yun po ay sa pag-apply ng trabaho. At yun po ay hindi lamang applicable para sa mga nag-a-apply. Yun po ay applicable sa lahat ng bagay sa ating pakikipag-usap sa tao. Regardless sa kung ma-reject tayo. Yung nililigawan mo na nga lang eh, di ba? Natatakot ka ngayon na i-demand kung ano yung gusto mo, na gusto mo siya dahil natatakot ka na baka i-reject ka. Di ba? Kaya hindi tayo nananalo sa negotiation dahil hindi tayo sinasagot dahil hindi ka nagdi-demand eh. Na ano ba? Tayo na ba? Kasi natatakot ka eh na humindi eh. Hanggang sa maunahan ka na ng iba. Yung may lakas ng loob na mag-demand. Kaya hindi lang po yan applicable yung aking ibinabahagi sa mga pagtatrabaho. Applicable din po yan sa lahat ng bagay sa ating mga personal na katayuan sa buhay. Applicable yan sa negosyo, applicable yan sa trabaho, at lalong-lalo na sa ating mga personal na buhay. Yun po yun. You have to demand kung ano yung gusto mong mangyari. At regardless kung i-reject ka nila doon o hindi, ang importante, meron kang pag-uugali na idinidemand mo yung talagang gusto mo. At hindi po masama yun dahil ang importante doon ay nasasabi mo yung gusto mo para maging fair din naman doon sa kausap mo na tao. Hindi porket yun na yung sinabi nila, ay yun na yun. Kailangan mo ring i-show sa kanila, ipaalam sa kanila na ito yung side mo at ito din yung aking gusto. Yun po yun. At bakit ko po ba binabahagi ito sa inyo? Kasi naniniwala kasi ako na kung lahat lang sa ating mga tao ay magkakaroon ng lakas ng loob na makipag-negotiate ng maayos, lahat po tayo ay magkakaroon ng fair at pantay na value, pantay na karapatan. Dahil ang kalaban kasi natin dito yung ating mismong sarili. Yung kinahihiya natin na mag-show up, yung ipaalam sa ating ka-negotiation, yung sa ating kausap na ito tayo. Yung mismong mga sarili natin ang nagdi-discourage sa ating mga ginagawa na wala namang mali sa atin pero pinapangunahan tayo ng hiya, ng takot para maibahagi natin yung ating mga sarili. Kung papalagan lang natin yung ating mga takot sa ating buhay at mga hiya magiging maayos ang ating pakikipag-usap sa mga tao yung ating pakikipag-negotiate. Dahil naniniwala ako na kapag naging maayos ang inyong negotiation at naging maayos ang inyong pag-uusap, makukuha mo rin ng maayos yung iyong hinihingi kahit sa anong aspeto o sitwasyon na pakikipag-negotiate mo sa buhay mo Palagan na natin yung mga hiya na hindi nakakatulong sa atin. May lugar para mahiya at may lugar para matakot, pero hindi sa lahat ng bagay ay mahihiya ka at matatakot dahil yung hiya at takot na yan na madalas na bumabalot sa atin, yan yung kalaban natin sa ating mga sarili para magtagumpay tayo sa buhay Palagan na natin yan at palitan natin ng tamang lakas ng loob. Lakas ng loob sa tamang pamamaraan para maging maayos ang ating pakikipag-usap sa tao, lalong-lalo na sa pakikipag-negotiate.
sa lahat ng klaseng ating gustong makuha o marating sa buhay. At huwag ka malungkot kung hanggang ngayon ay hindi ka pa rin magaling sa pakikipag-negotiate dahil it takes time para practicein. Dahil buong buhay mo na sanay ka sa ganun na may hiya, may takot. Kaya mahaba-haba rin na praktisan para maging makapal yung mukha mo sa mga bagay na dapat naman talagang kapalan ang mukha. Basta alam mo lang ngayon ang importante na lahat ng bagay ay nakadadaan sa practice, nadadaan sa pagsasanay at gawin mo na lang ng gawin at isang araw magiging magaling ka na rin sa pakikipag-negotiate at makukuha mo na rin yung tamang nararapat na dapat sana ay matagal mo nang ginawa para makuha mo yung fair na value para dun sa pagkatao mo, yung fair na halaga nung inyong pinag-uusapan sa kung anong klase man ng aspeto ng usapan nyo. Huwag kang malungkot kung hindi ka pa rin ganun. Ayos lang yan. Ngayon na napanood mo na tong vlog ko, kumilos ka lang ng kumilos at sanayin mo lang ng sinayin ang pagkipag-negotiate mo. Makipagkausap ka lang ng makipagkausap sa mga tao at sigurado akong gagaling ka din. Ang nawawala kasi sa atin dito na isa pa nating kalaban yung opportunity. Yung opportunity na yun na dapat nasa harap na natin pero dahil sa mahina tayo sa pakikipag-negotiate, nakakawala ngayon yun at lumalampas sa ating mga palad dahil hindi tayo marunong mag-handle ng negotiation. Yung opportunity na sana na magbabago ng ating buhay, nakakawala yun dahil hindi tayo makakapal ang muka Likas sa atin ang mahiya at matakot sa tuwing may mga bagay na kailangang pag-usapan at kailangang pag-negosasyonan. At kung sa isa ka pa rin sa mga tao malalakas ang loob at may malalaking pangarap na kahit mahiya-hiya man at mahiyain at may mga takot din sa buhay pero patuloy pa rin nangangarap na mabago ang kanilang buhay, join po kayo sa ating FB group na ginawa sa KAUPH sa FB group. Yun po ay samahan ng mga Pilipinong may malalaking pangarap at malalakas ang loob kahit pamali-mali sa buhay pero patuloy na naghahangad na mapaganda ang kanilang buhay. Join po kayo doon at sama-sama nating lutasin ang ating mga kahirapan sa buhay. Magkapag-share tayo doon ng ideas, opinion. Tulong-tulong po tayo na solusyonan ang ating mga buhay para mapaganda palalo ito at makipagbigay tulong sa ibang tao. Join po kayo doon. Lalagay ko yung comment sa taas at comment sa baba. Kita-kita po tayo doon. At kung kayo po pala ay natutuwa sa ating mga binablog, like naman po kayo dyan at comment na rin po kayo dyan para marami pa tayong ma-reach. Share nyo na rin po ito para marami tayong maabot dahil alam ko na pag ang isang bagay ay valuable, marami ding nangangailangan ito. At subscribe na rin po kayo dyan para updated po kayo sa ating mga bagong i-upload na videos. At kung kayo po ay gustong mag-support sa ating mga kino-content na mga valuable na content, meron po tayong ginawang customized na mugs. Kung kayo po mahilig magkape sa umaga pa lang, inspired na kaagad ang araw nyo dahil meron tayong nilagay doon na 3 sikretong malupit. Ayun po, nasa likod ko. Sa umaga pa lang, meron na kayong baon-baon at may bala na kayong lakas ng loob dahil sa 3 sikretong malupit na nilagay ko dyan. Yun po ay specific lamang sa mga magsusupport sa ating merch. Kung nasaan man po kayo dito sa Australia, message lang po kayo sa Jumel Ignacio Official at ipapadala ko po agad sa inyo. Kaya message na lang po kayo doon. Yun lamang po, maraming salamat. Muli, ako po si Jumel, ang inyong kasangga at nag-iiwan ng isang kataga na ang lakas ng loob at hiya, normal lang po lamang yan. Ang importante, hindi ka napapako doon at paunti-unti sinasanay mo yung sarili mo hanggang sa mawala na yung hiya, takot mo sa buhay, hanggang sa kumapal na yung mukha mo at maging maayos na ang pakikipag-negotiation mo sa lahat ng bagay sa maayos na pamamaraan. Yun lamang po, maraming salamat. Hanggang sa muli.